Ng Ginoo. Murag ana ba tanan? Ana ibang sala no? Wala pa. Matanaw hagunoy ug bansalan may wala pa mabot. Ay magsaysay yan. Nalimot na wala. So, nanabay outline ang tanan? Praise the Lord. No, sa ato ang sisters meeting. Pero ang atong message 1, murag pang couples meeting ni. Pero ato ning kinahanglan nga atong kuha ang sulod ani tungod kay labi na ang hisgutan magud ni ang kinabuhing minyo no related ni sa ako ang church life. So mga igsoon, kung nanamoy kopya pero murag no naman sa atong luyo samtang magpaabot ta sa uban maghinahinay uta. So atong patindogon siguro tong tanang sisters nga minyo na kinamay dili pod minyo. Aron to mahipalan siya gidaghanon. Katong married na minyo. Yang dalaga na yung buda. Okay. Okay na lingkod na. Katong dili minyo, katong mga YP na to, di ko bisag di YP masawa mo minyo. Nagi sister. So, praise the Lord. So, gamay-gamay ra ang naatin nga naka-appeal karon nga dili minyo. Okay, mga igsoon, ato ang pahimuslan karon nag-isgot gihapon ni siya sa raising up the next generation for the church life. So kung naamoy outline diha atong usahan no pagbasa ang ihang title niya. Praise the Lord. Okay, ready read. Sa kabalaan ng Panginoon alang sa tuyo sa Diyos. So ipakita dinhi nga usa ka balaan ingon diri ang kaminyoon. A holy marriage for God's purpose. So doon na po'y kaminyoon nga dili holy. No? Dili balaan. Ingon diri usa ka balaang kaminyoon alang sa tuyo sa Dios. Kay mura kung dili balaan ang kaminyoon, mura dili ka makatuman sa tuyo sa Dios. Doon ay problema. So may bala nato na sa unahan. So importante kini nga sisters meeting kay ang mga sisters alang sa inyong kasayuran dako mo papel sa iglesiyanong kinabuhi o sa pagtukod sa lawas ni Kristo. Ingon sa tong igsoon ang kahimtang sa iglesia sa akong locality nag-agad sa mga sisters. Kung ang mga sisters madasig, ang iglesia madasig mga igsoon. Pero kung luya ang mga sisters, luya pod ang kahimtang sa iglesia. Kuya mo power, no? 70% bisan ang pagtukod sa iglesia nag-agad sa mga sisters. So kung tanaw, 30% lang ang sa brothers. So dako dahil mo grow sa iglesia ng kinabuhi. Dili mo kaingon ay sisters raman mi. No, gamay rami og papel ilahana sa mga ansyano. Ilahana sa mga nanguna, no, ng mga igsong brother. Ilahana sa mga worker, mga igsoon na sayop na.
ang mga sisters di ay dako kaayo papel sa iglesyahanong kinabuhi. Kung ang mga sister madasig, kung ang mga sister mo libok diha sa iglesia lokal, dali ra madala ang tanang mga balaan sa pag-alaga, both na siya spiritual, material, mga igsoon. Dahil ko ng Ginoo. So ayaw ninyo ipakaminos nga sisters ramo. Dako mo papel. Gani sa panahon sa atong Ginoo, buhi pa ang atong Ginoo, samtang nangalagad siya. Diya sa panahon sa iyang earthly ministry, uban niya ang 12 ka mga apostoles. Samtang atong Ginoo nagsangyaw, nagmantala sa mayong balita, nangayo og mga masakiton. Amen. Diba? Uban niya ang 12 ka mga apostoles. Dayon, dunay mga sisters dito nga naay mga balatian yang giayo. No? Dunay mga sisters nga gidemonyohan. Pero iyahang unsa man gipagawas ang mga daotang espiritu. Gimension gani niya si Maria Magdalena nga dunay 7 ka espiritu nga gihinginlan sa Ginoo, daotang espiritu. Dayon duna pay gingon ko group of sisters ni sila nga nangalagad. Then gimension dito napaganito yung nanlan o si Joanna, no? Sana sa Bisaya Juana. Nga kini ay si Juana, asawa siya ni Kusa nga usa sa mga piniyalan ni Haring Herodes. Then doon na pa yung ubang mga sisters, kauban niya katong ipang-ayo sa ilang mga balatian nga nangalagad samtang asa ang Ginoo o ang mga apostoles nag-uban-uban sila nga nangalagad sila, gingon dito, nangalagad sila uban, no? Pinaagi sa ilahang mga katigayunan. Praise the Lord. Wala gi-mention dito nga mga brother. Kundi gingon dito, group of sisters. Unya mga kwartahan maning mga saynan kag piniyalan ang usa ang ihang bana, si Kusa piniyalan ni Haring Herodes. Di basta-basta. Naani sila katigayunan. Pero kung sa man gingon dito, nangalagad sila, nagpasabot sa financial nga bahin, sa lapianong bahin, sa mga pagkaon, panginahanglan sa atong Ginoo, uban sa mga apostoles, dunay group of sisters nga nangalagad. Praise the Lord. Wala to makita gani dito nga na group of brothers, kundi grupo sa mga sisters nga nangalagad sa atong Ginoo. Dili lang pipila, dili lang usa, duha, kundi grupo. Praise the Lord. Then dili ni basta-basta po ning uban. Ay uban nga way kwarta, ay uban mga kwartahan. Pero unsa man gigamit nila haron mga lagad sila sa atong Ginoo o sa mga apostoles. Sa ingon niya sa tuigson, usa ka matahong kaayo nga talanaw. Nga naa di grupo sa mga sisters bisan pa sa unang panahon nga nangalagad niining nangalagad sa pulong sa Ginoo. Gigamit nila unsa ang naa nila. Naay mga sisters nga maoy nanguna, maoy nangatiman niadtong panahon na samtang ang atong Ginoo nangalagad sa pulong uban sa iyahang mga apostoles. Mga igsoon, naon ta aning kasing-kasing. Praise the Lord. Mo kanina diya sa atong locality, dapat na yung mga sisters na sila'y fellowship. Kaya mga sisters manggod, ako ni siyang impact sa buhat sa Ginoo, sa pagpangatiman. O nang diha sa iglesia karon,
dili lang kay nanginahanglan tag mga sisters nga mga batanon. Nanginahanglan po tag mga sisters ingon nga mga inahan diha sa iglesia lokal nga mga timan po sa mga batanong sisters. Praise the Lord. So kung akong makita kini nga kahimtang mga igsoon, kung sa unang panahon naa di ay grupo sa may naikuanabi atong basahon, Lucas Kapitulo 8 versikulo 2 o 3. Sa puntoy naili ako atong basahon. Na kasahan, tindog ka. Lucas. 8, 2 o 3. Amen. Maingon man sab ang pipila ka babaeng gipang-ayo niya sa daotang mga espiritu o mga sakit. Si Maria nga ginganlag Magdalena nga nanghinginlag 7 ka demonyo, og si Juana ang asawa ni Kusa nga pinyalan ni Herodes, og si Susana ug daghang uban pang babay nga nangalagad nila gikan sa ilang katigayunan. Amen. So, gimension tong uban nga mga ngalan sa mga babae, then ingon pa, ug doon na pa'y daghang mga babae nga uban nila. Praise the Lord. Dahil samtang nangalagad sila, gigamit nila ang ilang katigayunan. Kaya nga naman, dako di ay papel ang mga sisters diha sa iglesia, diha sa buhat sa Ginoo. So mga igsoon, dili kay maggrupo ang mga sister karon manglibak. Dili kay maggrupo haron magchismis. Kundi maggrupo haron mga lagad. Hallelujah. Gamit, ingon dito, gamit ang ilang katigayunan. Unsay naa nila. Dili kay magsabota kay haron releasan tag funding sa iglesia para mangadto. O dili ato ang hunahuna. Mga igsoon, naay mga grupo sa mga sister sa una pang panahon nagigamit ang ilang katigayunan, ang ilang salapi para sa pag-support, para sa pag-alagad sa atong Ginoo uban sa iyang mga apostoles. Samtang sila nangalagad sa pulong nagsangyaw sa ebanghelyo na uban ang mga apostol, ang mga sisters naapod sila'y pansyon nga naman, samtang sila manlakaw, siguro bation tong kagutom, bation tong kauhaw, no? Pero naay grupo sa mga sister nga nakakita niini nga panginahanglan. Hallelujah. Unsa katahom mga igsoon kun diha sa atong locality naay mga sisters nga ingon niani. Magpilusip sila ay magpilusip ta atong adtuon tong sister wa naman tumutigom atong adtuon atong dasigon, no? Atong bisitahan, di ba? Praise the Lord. May problema. So kung ingon ana mga igsoon, matahom kaayo ang kahimtang sa iglesia. Dayon dunay mga sisters nga gingog mga ginikanan diha sa iglesia nga mao'y mugiya sa mga batanon haron kung unsa ang naa nila ma-impart sa mga nagasunod nga mga batanon. Dili kay ay mo-retire na taani ilahan na lang kay mga senior naman ta. Wa may retirement sa pag-alagad sa iglesia mga igsoon, no? Pero sa bugat nga buluhaton, dili na kita.
no? Naata sa ilahang likod, no? Kita mo'y nagiya sa mga batanon nga mga sisters. Kita mo'y mulantaw. Kita mo'y magpaluyo. Haron unsa ang nakatunan nato, ma-impart nato sa ubang mga sisters. Praise the Lord. Yan apoy uban pod nga usahay di makikita mga ansyano or responsible. Masuko po nung grupo po sa mga sisters na magsabot nga mamisita. Laka mo ay pilusip-pilusip. Lahi na. Nga naman, organic maning ato. Iya man na sa kinabuhi. Kung nakabasa mo sa vital groups, no? Wala na dili kay ansyano mo nag-initiate, anak. Amen. Kung dili gikan na sa usa sa mga igsuon nga gidasig sa Ginoo. Amen. Dayon nakagin pud siya laing mga igsuon. Amen. Dako ang buhat sa Ginoo. Daghan, no? Tungod kay kasagaran sa mga brother na may mga trabaho. No? So kung imong tanawon, gisgutan din dako ang impact sa mga sisters. So gingon din sa atong mensahe, a holy marriage for God's purpose. Kaning nangaminyo na, pero kanang wala pa po, klaruhan kung magminyo mo. Basig dili mahuli ng inyuhang kaminyoon. Ha? Pero, di na nagpasabot nga ang mga ginikanan, kung dili sila po'y mutudlo, mugiya, mupasabot sa mga batanon nga dili maghala-hala, dili kay tira pasagad lang, wa maghuna-huna o kaugmaon sa pamatigayon sa Dios. Ang ginahuna, ang ilaharang unod-non nga panginahanglan, unod-non kay ilibgon. Resulta, dili balaan nga kaminyoon ang mapadulngan. Karon dili naman nato malikayan. Grabe na karon nga panahon. Pero kung dunay mga igsoon, dunay mga magulang, naay mga ginikanan, mga sisters nga mututo, no? Dili lang sa ilang mga anak, kun dili bisan sa ubang mga igsoon nga dili nila anak. Dinumdum ko mensahe gipambit sa tong igsoon. And sa ato daw, ang ato daw mga anak, dili daw maminaw sa ilang inahan or ginikanan. Sa laktod ba? Mas maminaw pa daw na sila sa uban nga dili nila ginikanan kaysa ilahang ginikanan. Kaya usahay magod ning usahay ginikanan, usahay masubrahan magod na usahay po. No? Unang usahay murag kuha na kayo sa atong mga anak ang pangdungog ba. Pero kung dunay mo shepherd nila nga mga igsoon diha sa iglesia, mga ginikanan diha sa iglesia nga bisan dili lang anak, mas maminaw sila, mas open sila, makasulti sa ilang problema kaysa ilang ginikanan. Daghang mga anak usahay ma-disappoint sa ilang ginikanan. Kaya usahay di mo guta ka control, usahay masubrahan ka. Yan na pa manggod sa ato ang huna-huna ba? Nga ginikanan ta, nga kanunay kita sa atong huna-huna, always right ta sa atong gihimo. Wala na to huna-huna nga to ding mga anak, gipiyal ra na sa Dios kanato. O wala tay hingpit nga katungod
no, sa atong mga anak. So nga nga ito ning gihisgutan, kay diha sa iglesia mga igsoon, hinumdumi, why retirement? Bisan pag 70 itong edad, mas labi hinoon kung idara na ta diha sa iglesia, itinood na ito kay talisalot na biyata. Gamay na lang ang atong panahon. Kunya, wala tay gihimo, wala tay gibuhat diha sa iglesia. So, mga igsoon, upadayon ta, atong basahon ang Roman numeral 1. Ang kinabuhing minyo mao ang pundasyon sa kinabuhi sa pamilya. Ug ang kinabuhi sa pamilya mao ang sukaranan sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ug ang atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi mao ang basihan sa igsoonong kinabuhi. Kini nagpakita sa kamahingganon sa atong Panginoon. So, gipakita dire, married life is the foundation of the family life. So, unsa dia ining kinabuhing minyo? Mao ni siya ay foundation sa atong tiyaman, kinabuhi sa pamilya. Dayon, ang kinabuhi, family life, ang sukaranan, mao ang ato ang daily life. Mao po ni siya ang ato ang daily life. And our daily life is the basis of the church life. So kung imong tanahon, nagka-connect ni siya mga igsoon. This shows the crucial importance of our married life. Ipakita unsa ka importante diay ang kinabuhing minyo. Nga naman, tungod kay ang kinabuhing minyo mo isukaranan sa kinabuhi sa pamilya o ang kinabuhi sa pamilya mao ko'y basihanan, sukaranan sa atong inadlawng kinabuhi o ang atong inadlawng kinabuhi ang basihanan pod mao po ni siya is basihanan o sukaranan sa iglesiyanong kinabuhi. Ipakita unsa ka importante ang kinabuhi ninyo. Dili din siya mabulag. So, ang kinabuhi ninyo mao ni ang pundasyon sa kinabuhi sa pamilya. So kung mag-ingong kag kinabuhing minyo, nagpasabot kasal. Dayon, ingon dire, ang kinabuhi ko sa pamilya, mao ni sukaranan sa atong inadlaw nga kinabuhi. Mga igsoon, dili ta kaingon nga ang kinabuhi nga pingon kita perfect ang ato ang kaminyo. Pero unsa man mas maminusan ang problema sa iglesia kung mapahusto ang atong kinabuhi sa pamilya, kinabuhi ninyo, atong iglesyahanong inadlaw na itong pagkinabuhi, dahil ang iglesyahanong kinabuhi, mas matabangan siya, mas muminos ang problema. Kaya kung dili ni magkahusto ang kinabuhi ninyo, pila ka panahon na namoy anak, nalagko na ang anak, nanamoy din na ito kinabuhi sa pamilya. Dayon, kining kinabuhi sa pamilya mo ni sukaranan sa atong inadlawng pagkinabuhi. Paggubot gani ang pamilya, kanang kagubuta das panimalay, madala na sa iglesia. Musamot kagubot ang iglesia. Usa mo ni ato ang tan-aw. Pasalamat ta sa Ginoo, mura ba sa unang panahon? Nahitabo sa unang panahon, tsunami, mura part sa Buanga daw. Di ba pitindaghan ng patay? Kaya nga ito na yung panahon na, ang mga tao wala pa ma-educate kalabot sa tsunami, mga sign ba? Nga nade tsunami mahitabo. Human sa linog, murag sa Buanga na part, nga rin ganina, dyan no? Oh. Dahil kayo namatay. Kaya paghunas, kay kanang pag tsunami na ang tubig mo padung dito, dako kay hunasan. Ang mga tao naligaw
manguhag mga isda, ana kay wa sila kahibalo nga ang sunod ni niya to mubalik na po ng tubig. Daghan kaayo ang nangamatay. Kaya naman, wa man sila mawarning, wa man sila mapasabot nga delikado na diay ang ilang kahimtang. Di ba? Mura pog bagyo. Bita pa ang bagyo, kay layo pa, no? Nanay mga warning. Nya katong mga dapit nga maigo, pabakwiton nito mga tao. Nya katong uban kagahi kayo kay dikit mamakwit. Wa pa pod makagig bagyo sama tong bagyong Pablo. Kay pabakwiton ang uban di pa pod mamakwit. Saka kadugay nga mo ri wag bagyo ngayon anak kusog pag-abot. Lini po po nang namatay. Pusa tungod ato pag nanagani bagyo, pag ingon na sa gobyerno warning nga mubakwit ng mga tao, di na magdugay-dugay mga tao eh. Iklin mo ng minus naan sa man casualties. Mura po na sa atong iglesyahanong kinabuhi. Kini dili lang ni siya letra, dili lang ni siya mensahe, kundi ma-apply sa ato ang inadlaw nga pagkinabuhi sa kinabuhing minyo, no? Sa kinabuhi sa pamilya, sa inadlaw natong kinabuhi, kay magdala man ni nato pod sa iglesyahanong kinabuhi. Mao po ni sa sukaranan sa iglesyahanong kinabuhi. Busag ipakita dinhi unsa ni siya kaimportante sa atong kinabuhi nga minyo. Malikayan ang daghang mga problema. Praise the Lord. So, salamat sa Ginoo nga mabuksan ta mga igsoon. So, katong na ay mga kasinatian, mga experience, kato tanan, no, sa atong pagkinabuhi nga minyo, no, makatabang kaayo ni diha sa iglesyahanong kinabuhi. Kung walay problema ang ato ang kinabuhi sa pamilya, kinabuhi nato sa panimalay, sa inadlaw kinabuhi sa magtiayon, muminos po ang problema sa iglesia. Kaya ang kinabuhi sa minyo, kinabuhi sa pamilya, sa inadlaw nato pagkinabuhi, di gani ma-proper, di gani mahusto, gubot gani, magtiayon mga anak, muabot po na sa iglesia. Na-imagine kung pila ka magtiayon sa usa ka lokalite ingon na gubot po ng iglesia. So mahinaw ta ang kaluyan ta sa Ginoo mga igsoon. Okay. Letter A diri nga linya dayon B. Pabasahon. Ang kaminyoon usa ka importante kaayo nga butang sa anong kinabuhi. Maayo ba ang iglesia o Hesus mawatan sa iyang elemento o pagkamao nagagat kaayo sa kinabuhi sa kaminyoon. Dili ang isipon nga gaan nga butang sa kaminyoon. Nanglan atong butang kini diha sa kadungganan. B. Amen. So ang kinabuhing minyo bahin gid siya, related siya sa church life na to. So gingon dire, marriage is very important factor in the church life. Importante gid siya mga igsoon. Kay kung dili, mo na gingon dire kay kanang gitawag holy, gingon dire holy marriage. Tungod kay kung dili ma-proper, dili mahusto, dili balaan ang kaminyoon, lisod ta makapulpil sa tinguha sa Dios. So, mao ni nga atong pamalandungan. Ang kaminyoon dili gamay nga butang, dili hala-hala, dili kay pinakurat, no? Kung dili kinahanglan planuhon. Ano man, daghang kaminyoon ron nga nangaguba. Daghang kaminyoon
wala mo lampos. Daghan kami nyoon nga unsa man walay kadungganan. Daghan kami nyoon nga nakapabug-at sa iglesia. Munang ato gyud nga pamalandungan. Kung mo'y mga anak, no? Inyong anak, sisters or brother, ato gid silang giyahan. Ato gid silang tudluhan. Pakit-on. Nagili gabay nga butang. Kay makaepekto na sa iglesyahanong kinabuhi. So kung ang iglesia nag-agad sa kahimtang sa kaminyoon, mahimo ang iglesia